seryoso naman ang mukha ni Alfoy at inulit nito ang salitang mamatay. Nagsimula siyang magpaikot ng isang barya sa kanyang kamay at casual na binanggit na bagamat halos mamatay na siya ng hindi mabilang na beses dahil sa tarantadong si Ghislaine, ipinahayag niyang hindi mangyayari iyon sa araw na ito habang inihahagis pataas ang barya upang tapusin ang kanyang pangungusap. Pagkatapos nito ay pinitik niya ang gintong barya ng direkta patungo kay Brody, na tumama mismo sa ilong ng kalaban kaya nabali at nagdugo ito, at naging dahilan upang bumagsak ito ng diretsyo sa lupa. Parehong natigilan sina Delmond at Hubert kung saan tuluyang nawala ng imak ang huli, dahil sa sila mismo ay hindi napaghandaan ang ganoong kabilis na pag-atake. Pilit na bumangon si Brody habang hawak ang kanyang nagdurugong ilong, at hinugot ang kanyang magic wand. Habang inilalabas ang kanyang buong lakas, nagwala siya kay Alfoy, kung saan tinawag niya itong isang tarantado dahil sa pagsasagawa nito ng isang duwag na sneak attack, at isinigaw na wala man lang itong pangunahing dignidad ng isang mage. Kasunod nito ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na magic projectiles patungo kay Alfoy. Bilang tugon, binanggit lamang ni Alfoy ang salitang haste at agad siyang naglaho sa isang napakabilis na paraan, at tanging ang kanyang Amerikana na lamang ang naiwan na tuluyan namang tinagos ng mga magic projectile. Patuloy na nagpaputok si Brody ng kanyang mga magic projectiles, ngunit inilaga ng bawat isa sa mga ito ni Alfoy nang may nakakabulag na bilis habang mabilis nitong nilalapitan ang kalaban, nanaig ang gulat at kaba kaya nang makita ni Brody na papalapit na ito ng husto, sumigaw siya sa matinding takot, tinanong kung paano naging napakabilis ang tarantadong iyon, at nagmakaawa na huwag na itong lumapit pa. Dahil umaapaw sa kumpiyansa, nagcast si Alfoy ng Psychokinesis Stable Flip at nagangat ng isang malaking harang sa pagitan nilang dalawa, ukininam. Parang eksena lang ito ng Hunter x Hunter. Agad naman itong pinasabog ni Brody gamit ang kanyang mahika at dinurog ito sa libu-libong piraso, habang sapilitang tinatanong kung saan natutunan ni Alfoy ang mga ganoong mumurahing panlilinlang. Gayunpaman, nakapwesto na si Alfoy sa mismong tabi nito at buong lakas ng inihahanda ang kanyang susunod na atake. Gamit ang Fire Punch, nagpakawala si Alfoy ng isang matinding suntok ng diretsyo sa mukha ni Brody, na naging dahilan upang tumilapon ito ng 50 metro hanggang sa kabilang dulo ng arena. Naiwan ang lahat sa matinding pagkabigla, maliban kay Vanessa na lubos na nakakaalam kung ano ang kakayahan ni Alfoy. Sa labis na gulat, naibulong ni Hubert na ang nangyayari ay tila imposible, at inisip niya kung paano nagawang lampasan ni Alfoy ang malaking puwang sa kanilang circle. Maging si Delmond ay nakalaglag pa nga at hindi nakapaghanda sa mga nasaksihan, naisip din niya sa kanyang sarili na ang mabilis na operasyon ng mana ni Alfoy ay nasa isang antas kung saan halos hindi na nito kailangang bumigkas pa, kaya napagtanto niyang isang ganap na kahangalan na ang isang mage na may ganoong uri ng kasanayan ay nasa third circle lamang. Tuluyang nagapi ni Alfoy si Brody sa pamamagitan ng pagpapaulan ng sunod-sunod at walang awang nag-aapoy na suntok ng diretsyo sa mukha nito, na maihahalin tulad sa isang brutal na labanan. Naging isang masaker na pabor sa isang panig lamang ang mga kaganapan. Nagsimulang humalaklak ng malakas si Alfoy at tinanong ang kalaban kung nasasaktan ba ito, habang kinukutya ito tungkol sa mga binitawan nitong salita kanina. Dahil sa basag-basag na mukha at bibig na puno ng dugo, pautal-utal na iginiit ni Brody na isang duwag na tarantado ang kanyang kalaban. Umiiyak nitong idineklara na napagdesisyonan na ang laban at tuluyan ng sinubukang sumuko. Hindi pinatapos ni Alfoy si Brody at agad na nagcast ng fireball sa loob ng bibig nito, na naging dahilan upang lumabas ang apoy ng direkta sa mga tainga nito. Tiningnan siya ni Alfoy mula sa itaas at tinanong kung seryoso ba itong makikipagtalo tungkol sa kung ano ang duwag at hindi sa isang labanan. Sabay dagdag na ang resulta lamang ang mahalaga sa digmaan at tinawag pa itong isang hangal. Kasunod nito, formal na idineklara ng tagapagbalita na ang walang pasubaling panalo ay si Alfoy, ang taong tumalo sa isang Diyos. Bakas ang matinding pagkamangha sa mga Elder Mages habang pinagmamasdan nila kung gaano kalaki ang inunlad ng mana control ni Alfoy, at binanggit nilang tila gumagawa siya ng multiple castings ng sabay-sabay. Nagtaka naman ang isa pang elder kung anong klaseng malupit na pagsasanay ang ipinagawa ni Count Fenris sa kanya upang makamit ang ganoong paglago. Tahimik namang nakinig si Vanessa sa kanilang mga bulungan, habang batid sa sarili niya na si Alfoy ay nakipaglaban na sa sunod-sunod na digmaan. Sa kabilang banda, labis na natuwa si Hubert. Tumawa siya ng malakas habang kinukot siya si Delmond, at tinanong ito kung ano ang naiisip nito ngayong ganap ng dinurog ng kanilang tagapagmana ang napiling tagapagmana ng Crimson Tower.
Isang kabalintunaan na hindi man lang inimbitahan ni Hubert si Alfoy na sumali sa simula pa lang dahil hindi siya kailanman naniwalang mananalo ito. Nilapitan ni Hubert si Alfoy at pinaulanan ng papuri, na sinabing iyon ang inaasahang galaw mula sa tagapagmana ng kanilang Red Flame Magic Tower. Casual din niyang tinanong si Alfoy kung nagtatampo ba ito dahil halos hindi sila nakapag-usap, at gumawa ng dahilan na siya ay naging lubhang abala sa buong panahong iyon. Tuluyang binaliwala ni Alfoy ang kanyang peking pambobola at tinabig ang kanyang kamay upang ipahiwatig na wala siyang pakialam. Tahasan niyang sinabihan si Hubert na lumayo at huwag siyang hawakan dahil pagod siya mula sa laban, sabay peking umubo upang itago ang kanyang pagkailang. Tinawag siya ni Hubert na isang pasaway at nagtaka kung bakit napakalamig ng pakikitungo nito. Sa isang tabi, lihim na pinagsisihan ng isa sa mga Elder Mages ang kanyang mga nakaraang aksyon, at naisip na sana ay mas naging maayos ang pagtrato niya kay Alfoy sa mga normal na pagkakataon. Pagkaraan nito, malakas na inihayag ni Hubert na si Vanessa na ang susunod, at nagbabala rito na mag-ingat upang hindi masaktan, na tinugunan naman ng dalaga ng isang kalmadong pagsang-ayon. Itinaas ni Hubert ang kanyang boses upang umalangaw-ngaw sa silid at buong kumpiyansang hinamon muli si Delmon, na sinabing ilabas na nito agad ang mga natitirang disipulo. Nang walang sinuman mula sa kabilang panig ang gumalaw, patuloy na kinutya sila ni Hubert, na nagtatanong kung wala na bang natitirang nais lumaban at hinamon ang mismong si Delmond na pumasok sa arena. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, nagdiriwang si Hubert dahil alam niyang walang kahit isang disipulo sa Crimson Tower ang mayroong magic circle na mas mataas pa kay Vanessa, at sinabi niya sa kanyang sarili kung gaano kaswerte na nanalo si Alfoy. Dahil kumbinsido siya na sa huli ay mapupunta ang ganap na tagumpay sa kanilang Red Flame Magic Tower, bakas ang matinding galit sa mukha ni Delmon. Matapos ang ilang mabibigat na sandali ng nakabibinging katahimikan, hindi inaasahang nagsimula siyang pumalakpak. Patuloy siya sa pagpalakpak ng tuloy-tuloy habang ang lahat ay nanatiling nakatayo na tila nanigas sa pagkabigla at matinding katahimikan. Matapos ang ilang mabibigat na sandali, mahina siyang bumulong ng paghanga. Ibinabaling niya ang kanyang tingin kay Alfoy at tinawag itong taong tumalo sa isang Diyos, na lubos na nagpagulat kay Alfoy. Tinitigan naman ni Delmon si Vanessa na nasa 6th Circle, at idineklara na ang Magic Tower meeting na ito ay nagdulot ng malaking ani dahil nakumpirma niya mismo ang mga kamangha-manghang kakayahang iyon sa mismong harapan niya. Nang may nakapangangilabot na ekspresyon sa mukha, inihayag ni Delmon na para sa huling laban, siya mismo ang papasok sa arena. Pinakawalan niya ang buong tindi ng kanyang kapangyarihan at binalot ang sarili sa isang malaking sphere ng siksik na mahika na nagangat sa kanya sa ere, na nag-iwan sa lahat ng manunood sa matinding pagkabigla. Sa mismong harapan niya, sinimulan niyang hubugin ang kanyang mahika sa anyo ng isang malaking circle. Ang matinding bigat ng kanyang aura ay bumasag sa bawat bintana sa tower, sumira sa mga sahig, at nagpadala ng mararahas na arko ng pulang kidlat na humagupit sa bawat sulok ng gusali. Napasinghap si Hubert nang magsimulang mayanig ng matindi ang estruktura, at sumigaw siya kay Delmon. Tinawag niya itong isang lapastangan at tinanong kung nakalimutan na ba nito ang sagradong panuntunan na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Tower Master at Elders na manghimasok sa mga duelo ng meeting. Habang nababalot ng kanyang aura at napaliligiran ng mga nakamamatay na magic circles na handa para sa lubusang pagwasak, malamig na sumagot si Delmon na pumasok lamang siya sa labanan gaya ng iminungkahi ni Hubert, at nagtanong kung ano ang posibleng maging problema roon. Mapangot siyang inimbitahan pa niya si Hubert na umabante at lumaban din. Sa pagkabigla, nasigaw na lamang ni Hubert na walang sinuman ang makapag-iisip na papasok talaga ito sa arena dahil lang sa isang casual na pang-aasar. Bigla na lamang kinuwelyuhan ni Alfoy si Hubert at mariing sinigawan ang lahat na matauhan, at iginiit na hindi na ito ang oras para mag-aksaya ng laway sa walang kwentang pagtatalo. Nauutol na binanggit ng naguguluhang si Hubert ang pangalan ni Alfoy dahil nagulat siya sa biglaang pagsuwi nito. Ngunit hindi na si Alfoy ang dating duwag na nakilala nila. Bilang isang sanay na eksperto ngayon, isinigaw niyang dumating ang mga lapastangang iyon doon na buo na ang isip na patayin silang lahat. Nagbabala siya na kung ayaw nilang mamatay, kailangan nilang maghandang ipaglaban ang kanilang mga buhay sa mismong sandaling iyon. Humakbang paarap si Vanessa at pinakawalan ang kanyang sariling nakapangangilabot na kapangyarihan,
sabay utos sa lahat ng elders na agad itaas ang kanilang mga mana barriers habang isinusumpa niyang siya mismo ang pipigil kay Delmon. Sa pag-activate ng kanyang Frost Rain technique, humubog siya ng maraming matutulis na ice drills at itinutok ang mga ito ng direkta kay Delmon. Bilang tugon, kalmadong minanipula ni Delmon ang kanyang mahika upang bumuo ng isang protective barrier sa paligid ng kanyang sarili. Inihagis ni Vanessa ang kanyang mga nagyayalong projectiles, ngunit hindi man lang natinag si Delmon kahit 1 milimetro. Nananatili siyang nakatayo sa kanyang pwesto at hinayaang bumangga ang mga ice drills ng direkta sa kanya. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa paligid, ngunit salamat sa kanyang walang kapintasang protective sphere, lumabas siyang walang anumang galos. Sa pagbaba ng braso na itinaas niya ilang sandali pa lamang ang nakalilipas, ikinuyom ni Delmon ang kanyang kamao at pinakawalan ang kanyang mapaminsalang Blazing Thunder technique. Ipinakita sa eksena ang tahimik na tower bago pa man tumama ang sakuna. Wala pang 1 segundo, tuluyang pumulupot ang marahas na pulang kidlat sa buong estruktura bago ito marahas na sumabog sa mismong gitna. Nanatiling nakatayo si Delmon sa mismong sentro ng pagkawasak habang isang malaking haligi ng pulang kidlat ang tuwid na umimbulog patungo sa kalangitan. Sa ibaba, pinanood ng mga lokal na mamamayan ang nakapangangilabot na tanawin ng may matinding pagkabigla habang nabuo ang makakapal at umiikot na ulap ng bagyo ng direkta sa ibabaw ng nawasak na tower. Sa mismong sandaling iyon, tuluyan ang dumating si Ghislaine sa lugar, pinagmasdan ang malagim na tanawin, at agad na naghandang kumilos upang iligtas ang kanyang mga mages. Isang malaking uka ang sumire sa sentro ng gumuhong tower. Sa loob nito, ladlad na lumulutang si Delmon sa ere habang nababalot ng kanyang natitirang aura, samantalang nagkalat naman sa ibaba ang mabibigat na guho. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, na malinaw na nagpapakita ng mga senyales ng matinding pisikal na pagod habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sa isang himala, nanatiling nakatayo si Vanessa. Bagaman tuluyang napunit ang kanyang mga damit dahil sa napakalakas na pag-atake ni Delmon, naging malagim ang eksena sa kanyang likuran. Nakahandusay at walang malay ang lahat ng Elder Mages sa sahig dahil sa pagkatalo. Tuluyang naubusan ng lakas si Alfoy sa lapag, at maging si Hubert ay napaluhod. Dahil lamang sa desperadong depensa ni Vanessa kaya mayroon pa ring natitirang buhay sa kanila sa loob ng malaking uka na nakapalibot sa buong paligid. Hindi naging madali ang tagumpay na ito para sa kanya. Sa katunayan, ginamit niya si Alfoy bilang isang buhay na battery upang pilit na punuin ang kanyang sariling magic reserves. Habang humihingal at nahihirapang huminga, isinumpa ng pagod na si Hubert si Delmon. Tinawag itong isang lapastangan at mariing tinanong kung paano nito nagawang gumawa ng ganoong kabalbalan sa loob mismo ng kanyang sariling magic tower. Bakas ang labis na kawalan ng kasiyahan sa mukha ni Delmon habang napagtanto niya sa kanyang sarili na nagawa ni Vanessa na tuluyang harangan ang isang 7th circle spell. Napagtanto niya na tiyak na sinipsip ng dalaga ang mana ng taong tumalo sa isang Diyos upang punan ang malaking puwang ng kanyang hindi sapat na circle level. Kinumpirma niya na ang natatanging kapangyarihan ni Alfoy nga ang naging pinagmulan nito. Nang magsalita ng malakas, inamin niya na ang sitwasyon ay lubhang nakawiwili, at kinilala silang mga tunay na mahahalagang figure mula sa Fenris. Habang naghahanda ng isang bagong spell, inamin niyang kahit para sa isang taong kasing lakas niya, ang paggamit ng magic na may ganoong katinding kapangyarihan ay nagdudulot ng mabigat na pasanin sa kanyang katawan. Naglabas siya ng ilang nagliliwanag at maapoy na magic circle sa kanyang paligid, at nagbabantang nagtanong kung gaano katagal pa silang makakatagal bago niya ito pakawalan. Gamit ang bawat natitirang patak ng kanyang lakas, lumikha muli si Vanessa ng isa pang protective barrier, at matagumpay na naiharang ang daluyong ng mga paparating na fireballs habang patuloy na kumukuha ng lakas mula kay Alfoy na tila isang battery. Pagkatapos ay itinutok ni Vanessa ang kanyang magic staff paarap upang buong lakas na ikarga ang kanyang counterattack at magpakawala ng isang malaking alon ng enerhiya ng direkta kay Delmon. Sa mabilis na reaksyon, ginamit ni Delmon ang kanyang sariling mahika upang hilahin ang mga kalapit na mabibigat na guho sa mismong harapan niya, na lumikha ng isang matibay na pader at tuluyang nagbigay proteksyon sa kanya mula sa energy blast ni Vanessa. Agad na sumunod dito, lubusang nagulat si Delmon nang biglang gamitin ni Hubert ang kanyang sariling fire magic at maghagis ng isang desperadong blast ng direkta sa kanya, kasabay ng pagsigaw ni Hubert na iyon na ang katapusan para sa kalaban. Mabilis na bumuo si Delmon ng isang magic circle at gumanti gamit ang kanyang air whirlwind technique, na tuluyang nagpalaho sa mga apoy ni Hubert pabalik sa kawalan. Dahil naubos na ang bawat huling patak ng kanyang enerhiya,
Bumagsak ng mabigat si Hubert pabalik sa kanyang mga tuhod sa tabi ni Vanessa. Pareho silang labis na hapong-hapo at desperadong humahabol ng hininga. Nagkomento si Delmond na ang pagharap sa dalawang Sixth Circle Magic users ng sabay ay tiyak na hindi madaling gawain. Sa kanyang pagdedeklara na iyon na ang magiging huling sandali, sinimulan niyang ikargang muli ang kanyang kilalang mapaminsalang pag-atake, ang eksaktong parehong nakapanghihilakbot na atake na muntik nang pumuksa sa kanila ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Habang tila selyado na ang kanilang mga kapalaran, desperadong lumingon si Hubert sa isang tabi at isinigaw sa mga elders at disciples na mabilis nilang itaas ang kanilang mga mana barriers. Ngunit ang lahat ay nanatiling walang malay o tuluyan ng walang kakayahang kumilos. Ibinaling niya ang kanyang paningin kina Vanessa at Alfoy, subalit pareho silang tuluyan ng walang lakas upang gumalaw. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, nahulog si Hubert sa matinding kawalan ng pag-asa nang mapagtanto niyang ang simpleng pagharang lamang sa mahika ni Delmond ay tuluyan ng umubos sa halos lahat ng kanilang mana. Napaisip siya kung ang Red Flame Tower ba ay sadyang nakatadhanang makatagpo ang trahedyang wakas nito sa mismong henerasyon niya. Ngunit bago pa man mapakawala ni Delmond ang kanyang huling atake, biglang nanlaki ang mga mata nito sa matinding pagkabigla. Tumangala siya at nakita si Ghislaine na mahinahong bumababa mula sa kalangitan gamit ang kanyang bukod-tanging mana threads technique. Habang nakikipagtitigan sa kalaban, kalmadong binati ni Ghislaine ang Crimson Tower Master na si Delmond, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Panginoon ng Fenris na si Count Ghislaine Fenris. Casual din niyang inihayag na naparito siya upang makilahok sa Magic Towers meeting, bagaman sa huli ay dumating siya ng may kaunting pagkaantala. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.